Bagong sahod na naman. Excited ka na bang gastusin ang pinaghirapan mong pera? Pero teka lang, baka naman sa kabila ng tuwa mo kada kinsenas o katapusan, may mga financial mistake ka na nagagawa na hindi mo napapansin. Ang totoo, maraming Pinoy ang nauubos agad ang sahod dahil na rin sa maling diskarte at maling pag-manage ng pera. Kaya sa video na ito, kung gusto mong matutunan kung paano iwasan ng 8 common money mistakes ng mga Pinoy tuwing sweldo at kung paano ito itama, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. At baka ito na ang makatulong sa'yo para magsimula ka sa iyong financial journey. Una, reward ko, sarili ko mentality. Kadalasan, iniisip natin na deserve natin ang mga reward pagkatapos ng ilang linggong pagtatrabaho. Kaya pagdating ng sahod, ayan na kagad, bili agad ng gadget, order ng masarap na pagkain, punta sa mall para mag-shopping. Alam mo, wala naman masamang mag-reward sa sarili kung pinaghirapan mo naman ang perang yan. Pero kapag wala kang limit sa iyong gastos, mauubos agad ang pera mo bago pa dumating ang susunod na sweldo. Pero paano ba itama ito? Mag-set ka ng specific budget para sa reward mo sa sarili mo. Halimbawa, kung gusto mong bumili ng sapatos, maglaan ka ng 10% ng sahod mo para dito hanggang sa mabuo mo yung amount para makabili ng sapatos. Ang matitira naman ay ilagay mo sa savings o gamitin mo sa mga importanteng gastusin. Isipin mo rin ng mga long-term rewards tulad ng emergency fund o travel goals. Tandaan, mas masarap mag-reward kapag hindi mo na kailangang mag-alala kung saan ka kukuha ng pera kinabukasan. Ang pangalawa, walang budget plan. Napakadaling gumastos ng pera pero napakahirap i-trace kung saan napupunta ito. Maraming Pinoy ang may bahala na attitude pagdating sa budgeting, kaya nauuwi sa pagiging paycheck to paycheck ang kanilang lifestyle. Ang resulta, nauubusan kagad ng pera sa biglaang gastusin tulad ng pagpapagamot o bayad sa kuryente. So paano itama ito? Gumawa ng simpleng budget plan gamit ang 50-30-20 budget rule. 50% ay para sa needs mo tulad ng renta at utilities, 30% naman ay para sa mga wants like kain sa labas o shopping, at ang 20% naman ay para sa mga savings o investments. At kung naguguluhan ka sa pagbabudget mo at gusto mo pa makakuha ng maraming ideas, may ebook akong ginawa na makakatulong sa iyong pagbabudget. Pwede mong i-click ang link sa baba o sa taas ng video na ito para maka-avail ka ng kopya. Ang pangatlo ay bahala na. Isa sa pinaka-common na pagkakamali ay ang paglimot sa emergency fund. Karamihan sa atin ay hindi iniisip ang mga posibilidad ng biglaang pangangailangan ng pera tulad ng aksidente, pagkawala ng trabaho o pagkakasakit. At kapag dumating na ang ganitong sitwasyon, napipilitan tayong mangutang at dito nagsisimula ang ating utang cycle. So paano itama ito? Simulan mo mag-ipon kahit maliit lang. Maglaan kahit 10% ng iyong sahod buwan-buwan para sa emergency fund hanggang sa maabot mo yung equivalent ng 3 hanggang 6 na buwan na gastusin. Isa pa sa pinakamadaling paraan ay ang mag-setup ng automatic transfer sa iyong savings account tuwing sweldo. Tandaan mo na ang emergency fund mo ay parang seatbelt. Hindi mo ito palaging kailangan pero napakalaking tulong nito kapag nagkaroon ng aksidente. Ang pang-apat, pagkain ng lahat ng sahod sa utang. Maraming bagong sahod ang natutukso na kumuha ng credit cards o mag-loan kahit hindi pa nila kayang i-manage ito. Sa una, masarap ang feeling na may pera ka para sa bagong cellphone o travel. Pero kapag dumating na ang due date, sumasakit na ang ulo mo sa interest rates. Ang masama pa, kailangan mong gamitin ang susunod mong sahod para lang mabayaran ang utang mo, kaya wala kang naiipon. So paano itama ito? Bago ka mag-loan o gumamit ng credit card, itanong mo muna sa sarili mo ito. Kaya ko bang bayaran ito? Kung hindi naman ito essential at makakapaghintay muna, ipunin mo na lang muna ang pera mo para mabili mo ito in cash. Kung may existing na utang ka na, mag-focus ka muna sa debt snowball method. Ito yung bayaran mo muna yung pinakamaliit na utang papunta sa mga utang na may malaking interest hanggang sa matapos mo ang lahat ng utang mo. Makakatulong ito para unti-unti mong matapos ang utang mo na hindi ka masyadong nabibigatan. Ang panglima, hindi pag-iisip sa mga long-term investments. Ang isa sa pinaka-critical na pagkakamali ng karamihan ay ang hindi pagpapahalaga sa investments. Madalas sa kagustuhan nating gumastos sa short-term na bagay tulad ng bagong damit o gadgets, nakakalimutan na natin ang ating mga long-term goals tulad ng retirement o pagbili ng bahay. Resulta, tumatanda ka na walang ipon o asset na maipagmamalaki. So paano itama ito? Simulan mo ang maliit pero consistent na investments.
Pwede ka magbukas ng Pag-ibig MP2 savings account na may mataas na dividend rate. At kung ready ka na sa mas mataas na risk, aralin mo ang tungkol sa stock market o mutual funds. Kung ayaw mo ma-pressure, subukan mo rin ng mga digital banks na may high yield savings account para mag-grow ang pera mo kahit papano. Tandaan na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa kung gaano kalaki ang kinikita mo, kundi kung magkano ang kaya mong itabi at kung paano mo ito pinapalago. Ang pang-anim, barya lang yan mentality. Isa sa pinakapangkaraniwang pagkakamali ay ang hindi pag-track na maliliit na gastusin. Yung akala mo na barya lang, pero kapag pinagsama-sama mo ay malaki na pala ang nawawala sa'yo. Halimbawa, kung araw-araw kang bumibili ng milk tea o kape, mga paminsan-minsang midnight snack o random Shopee purchases, akala mo ay maliit na gastos lang ito, pero malaking porsyento na pala ng sweldo mo ang napupunta dito. So paano itama ito? Magkaroon ka ng expense tracker, pwedeng isang notebook o mobile app, ilista lahat ng gastusin mo araw-araw kahit gaano kaliit pa ito. Sa ganitong paraan, makikita mo kung saan napupunta ang pera mo at kung ano ang pwede mong bawasang gastos. Kapag nakikita mo na malaki na pala ang nagagastos mo sa mga non-essentials, pwede kang mag-cutback o i-redirect ang mga gastos na ito papunta sa savings mo. Ang pangpito, yung pagiging over-generous o yung libre ko na to habit. Madalas kapag bagong sahod tayo, gusto natin magpasikat o magpakitang gilas sa pamilya at kaibigan. Kaya nagiging galante tayo. May mga pagkakataon na nanlilibre tayo o bumibili tayo ng mga bagay na hindi naman necessary, thinking na makakabawi naman ako sa susunod na sahod. Pero mali ito. Okay lang ang manlibre kung may extra ka pagkatapos mo magtabi para sa savings mo at magbayad ng mga bills mo. So paano ba itama ito? Walang masama sa pagbibigay o pagbili para sa iba, pero dapat ay nasa tamang balanse lang. Mag-set ka ng budget sa mga ganitong bagay. Halimbawa, sabihin mo sa sarili mo na isang beses lang sa isang buwan ka manlilibre at wag na silang sasanayin pa. Tandaan na hindi mo kailangan gumastos sa malaki para lang mapakita ang malasakit mo sa ibang tao, lalo na sa pamilya mo at mga kaibigan mo. Sa kadalasan ay didikit lang naman yan mga yan sa'yo kapag may pera ka, pero pag ubos na ang pera mo, di mo na uli yan mahahagilap. Ang pangwalo, pagiging impulsive buyer o add to cart syndrome. Sobrang dali nang bumili online ngayon gamit ang ating mga smartphone. Isang click mo lang, pwede ka nang bumili ng kahit anong produkto mula sa Shopee, Lazada o TikTok Shop. At sa panahon ngayon, mas nagiging magaling pa ang mga online shop dahil na rin sa marketing nila. Dahil dito, marami sa atin ang bumibili ng mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan, kaya nauuwi tayo sa ubos pera. So paano itama ito? Bago ka mag-checkout, itanong mo muna sa sarili mo, kailangan ko ba talaga ito? O magagamit ko ba ito sa mahabang panahon? Dapat ay mag-set ka rin ng cooling off period, hintayin yung lumipas ng 24 hours bago bumili ng non-essential items. Kung naisip mo pa rin na kailangan mo ito, saka mo lang ito bilhin. Tandaan din na hindi lahat ng sale ay opportunity. Minsan, ito ay temptation lamang. Sa huli, ang pagiging financially smart ay hindi tungkol sa laki ng sahod mo, kundi sa diskarte kung paano mo ito i-manage ng tama ang pera mo. Tandaan ang unang hakbang sa pagkakaroon ng financial stability ay ang pagtigil ng mga maling financial habits. Kaya kung nagustuhan mo ang mga tips na ito, huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang life-changing content. Simulan mo na ang pagbabago ngayon dahil ang future mo ay nasa decision mo ngayon. Salamat sa panonood at good luck sa inyong financial journey. Kayo ba, palagi ba nauubos ang sweldo nyo? Ano ang mga habits na dapat yung itigil para hindi maubos kagad ang sweldo nyo? Type nyo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.